ang sumpa ng mansyon sa Budapest. Nangyari ito maraming taon na ang nakalipas. Gulit hanggang ngayon ay sariwa pa rin sa aking alaala ang bawat sandali. Tila isang pelikulang paulit-ulit na tumatakbo sa aking isipan. Noong unang bahagi ng dekada 90s, matapos ang pagbagsak ng Soviet Union, lumipat ang aming pamilya mula sa UK patungong Hungary dahil sa trabaho ng aking ama. Sa panahong iyon, ang dating sosyalistang republika ay nagiging isang liberal na demokrasya. Kaya naman ang mga malalaking korporasyon ay nag-uunahang pumasok sa itinuturing nilang lupain ng pagkakataon. Ang aking ama ay isa sa mga nauunang ipinadala doon upang magtayo ng pundasyon para sa kanilang kumpanya. Nakabili kami ng isang dambuhalang mansyon sa Budapest. Napakaganda ng bahay. Mayroon itong 4 na malalaking silid at isang malawak na bakuran sa harap at likod. Ang ipinagtaka lang namin noon ay kung bakit napakamura ng halaga nito kumpara sa laki at ganda ng istruktura. Inakala ng aking mga magulang na dahil lamang ito sa katatapos lang na pamumunong komunista kung saan ang lahat ng bilihin at ari-arian ay sadyang mura pa. Sa kasamaang palad, hindi namin alam na may mas madilim palang dahilan kung bakit tila ipinamimigay na lamang ang bahay na iyon. Ilang buwan ang lumipas at naging maayos naman ang aming paninirahan. Kami ng aking mga kapatid ay nag-aaral sa isang bagong tatag na American International School na may suportang Kristiyano. Bagamat bowling para sa akin ang mga turo sa Biblia, masaya naman ako dahil mura ang mga hamburger at pizza sa paligid. Pakiramdam namin ay ganap na kaming nakapag-adjust sa aming bagong tahanan. Ngunit, doon na nagsimulang magbago ang lahat. Katuwang ko sa kwarto sa ikalawang palapag ang aking kapatid na babae. Gabi-gabi kaming nagkukwentuhan hanggang sa makatulog. Ngunit isang gabi, dahil sa sobrang pagod sa paglalaro sa bakuran, agad kaming iginupo ng antok. Nagising ako sa kalagitnaan ng gabi dahil sa tindi ng uhaw. Habang pilit kong iminumulat ang aking mga mata, napatingin ako sa kama ng aking kapatid sa kabilang silid. Doon ko nakita ang isang nakakangilabot na anino. Nakaupo ang aking kapatid, tuwid na tuwid ang likod sa gitna ng kadiliman. Bago pa ako makapagsalita, bigla siyang humampas ng pabalik sa kama. Isang marahas at tila galit na pagbagsak. Ngunit, hindi siya tumigil doon. Maya-maya lang, bigla siyang bumangon ng mabilis, parang isang spring na bumalik sa dati, at muling humampas ng malakas sa kutsyon. Bug! Tumunog ang kama sa bawat pagbagsak niya. Bangon, bug, bangon, bug. Paulit-ulit niya itong ginagawa ng walang humpay. Nanigas ako sa takot. Hindi ako makahinga at hindi ako makagalaw habang pinapanood ang maitim na aninong iyon na tila nilalaro ng isang hindi nakikitang puwersa. Sa huli, bigla siyang huminto. Nanatili siyang nakaupo at ang kanyang anino ay tila mas lalong umitim kaysa sa dilim ng paligid. Dahan-dahan niyang inikot ang kanyang hulo, direkta sa akin. Mariin kong ipinikit ang aking mga mata. Nagdarasal na sana ay panaginip lang ang lahat. Nang muli akong dumilat, bumungad sa akin ng isang mukhang purong itim, nakatitig sa akin ng malapitan. Sa tindi ng takot, bigla akong nagkaroon ng lakas at tumakbo palapit sa kanya. Ngunit pagdating ko sa kanyang kama, naglaho ang anino parang usok. Ang kapatid ko ay nandoon, mahimbing na natutulog. Ginising ko siya habang umiiyak ako. Pero pinagtawanan lang niya ako at sinabing hindi siya naniniwala sa mga multo. Mula ng gabing iyon, naging balisa na ako. Ang bahay na dati naming kinagigiliwan ay naging mapanganib sa aking paningin. Nakiusap ako sa aking mga magulang na lumipat na kami. Pero binaliwala lang nila ako at sinabing masyado lang akong nanunood ng mga horror movies. Mulit ang susunod na nangyari ay hindi na nila kayang baliwalain. Isang umaga, nagising ang buong bahay sa nakabibiling tili ng aking ina.
Nang magbalik ang aking malay, doon ko nalaman na hindi ako nagising sa aking kama. Natagpuan akong nakabitin sa gilid ng hagdanan sa ikalawang palapag, patiwakil, parang isang paniki. Nang tuluyan akong magising, biglang nanghina ang aking mga binti. Siguradong babagsak ang aking ulo sa marmol na sahig kung hindi lang mabilis sumaklo ang aking ama para saluhin ang aking mga binti. Dinala ko sa doktor at ang diagnosis ay somnambulism o matinding sleepwalking. Sabi nila karaniwan daw ito sa mga bata dahil sa stress o bangungit. Pinagbawalan ako sa lahat ng nakakatakot na palabas. Ngunit, hindi tumigil ang mga insidente. Gabi-gabi, nagigising akong nakabitin ng patiwakil sa kung saan-saan, sa hamba ng pintuan, sa kabinet o sa taas ng hagdanan. Dahil sa takot, nagpatawag ng pari ang aking mga magulang para basbasan ng bahay. Halos 1 oras ang pari sa loob ng aming kwarto habang binabalalaan kaming huwag papasok hanggat hindi niya sinasabing ligtas na. Nang lumabas siya, bakas ang matinding pagkakabalisa sa kanyang mukha. Bumaba siya sa unang palapag, tumayo sa tapat mismo ng bahagi ng kisame na nasa ilalim ng aming kwarto at tumingin sa itaas nang may ekspresyong tila nakakita ng demonyo. May ibinulbo siya sa aking mga magulang na nagpamutla sa kanila. Lumipat kami sa hotel ng oras ding iyon. Kinabukasan, kumuha ang aking ama ng mga trabaador para tibakin ang bahagi ng kisame na itinuro ng pari. Sa likod ng mga semento at kahoy, nakakita sila ng isang maliit at nakatagong trapdoor. Sa loob niyon ay may isang supot na may lamang mga buto ng hayop. At sa kanyang tabi, natagpuan nila ang pinagmumulan ng lahat ng aming pasakit. Isang manika gawa sa mga buto at nakatali ng itim na sinulid. Ang manikang iyon ay nakasabit sa loob ng maliit na compartment, nakabitin ng patiwakil. Doon namin naintindihan kung bakit ganoon ang nangyayari sa akin. Inibenta namin ang bahay at bumalik sa UK kilalabasan ng 1 taon. Lumalo ang paniniwala ng aking mga magulang, pero ako ay unti-unting lumayo sa organisadong relihiyon. Bagamat naniniwala ako sa Diyos, ang loob ng mga simbahan ay nagdudulot ng hindi maipaliwanag na kaba. Itinuro sa akin ng karanasan sa Hungary na may mga puwersang supernatural na gumagala sa ating mundo at hindi lahat ng anino ay gawa lamang ng ating imahinasyon. Ang Budapest ay isang alaala ng takot, isang paalala na may mga bagay na mas mabuti na wag na sanang matagpuan pa.